Looney may battle pala dapat sa ahon. Lipcram mas pinili si Looney kaysa kay Smaglas. At Looney nagets na ang anime reference ni GL. Alamin natin ng mga yan, so tara. Maraming ang mga battle fans na nag-expect na mayroong battle si Looney sa ahon 16. Dahil sa mga nakaraang buwan, ay nagbigay ito ng interes na gusto niyang magbalik battle. Kung hindi ako nagkakamali, una niya itong sinabi nang i-call out siya ni Sinyo. Kung ako tatanungin, mukhang pwede na rin next na Looney. Pakitext mag-ready. Yun na. Pinagsak na ang bomba. Yung pala yung nakikita ko na sinasabi nila may nag-kinall-out daw ako. Hey, tara! Si Mot, hinahamon din ako. Mag-3-way kaya kami nito. Yun na, oh. Magandang mangyari, no? Pero sa di inaasahang pangyari, nagkaroon ng problema sa kalusugan ng idol natin. Kaya pagkalabas ng ahon 16, ay wala siya dito. Maraming mga fans na nalungkot. At marami ding nagsasabi na takot lang daw si Looney bumatil dahil hindi na daw siya effective sa panahon ngayon. Kaya na daw siyang ibadibag ni Mot at GL. Dahil sa mga bashers, hindi na nakapagpigil si Benji Reala at napapost ito tungkol sa bakit wala daw si Looney sa ahon 16. Aniya, meron daw talagang kalaban si Looney sa ahon 16 at nakakasa na to. Pero dahil nga sa di inaasang pangyayari na na-hospital si Looney, kaya na-cancel ang nasabing battle at na-cancel din ang pagbabalik ng Hari ng Tugma. Sa kabilang balita naman, di na nga lingid sa ating kaalaman ang away ni Looney at Lipcram. Pero ganun pa man, sa interview nga ni Lipcram kay Yolab, dito ay inamin din ni Lipcram na hindi nagbabago ang pagiging fan niya kay Looney. Nagkaroon man sila ng away, idol pa din daw niya ito. Price tag or Smuglas? Career, battle, pares naman tropa yun. Smaglas ako. And last but not the least, Smuglas or Looney? Hindi, may issue kami niyan ni Looney. Medyo mabigat yun. Kaya para sa akin, syempre, sa ano pa rin tayo, sa idol natin, Looney. Kala ko na mag-smug. Hindi, talaga Looney, men. Kahit naman na anong nangyari namin, yung paghahanga mo kasi hindi mo pwedeng tanggalin sa'yo eh. Hindi po nagkaroon kayo ng problema, personal o ano, hindi mo pwedeng hindi ka humanga doon, di ba? Pokrito ka pag sinabi mong hindi ka nagagalingan kay Looney. Hindi mo idol si Looney. Why Looney is your best choice? Dumating sa punto na ginaya ko talaga yung style niya. Kung paano ko inaral yung battle rap, yung estilo niya yung pinakahulumahan ko. Talagang pan ako ng mga music ni Looney nun. Dami niyang moments para sa akin na talagang nagpakilig sa akin. Since rookie ako, mga papuri niya kahit papano. Kaya hindi yun matatawaran ng kahit anong issue o ng galit. Pero yung pag-aanga kay Looney, ganun pa rin naman. At sa uling balita, sa labang GL vs Rapian, isa nga sa tumatak at nagustuhan ng mga fans sa linya ni GL ay yung One Piece reference niya dito. Pero maraming mga fans ang nabahala dahil sa break it down ni Looney. Baka daw matalo si GL sa magiging review ng Hari ng Tugma dahil alam naman ng mga fans na hindi nanonood si Looney ng One Piece. Kahapon nga lang nireview na ni Looney ang nasabing battle at dito ay nag-guest niya si Arthur Neri at nag-gets na nga ni Looney ang One Piece reference ni GL dahil One Piece fan pala si Arthur Neri kaya napaliwanag nito ang maigi kung ano bang ibig sabihin ng mga linya ni GL. Pang footwork, dapat Sanji. Kung IQ Nami, depensa fourth gear. Ano to? Tankman Haki. You know, you already lost me, bro. Balik po natin. Sanji. Sino si Sanji? Bakit footwork? Ano ba siya? Ano talaga si Sanji? Since bata pa siya, lumaki kasi siya sa isang floating restaurant, si Sanji. Tapos yung ulo nun, yung parang head chef, parang retired na legend of the sea. Tapos yung forte niya is sipa, parang sipa lahat. So parang, Okay. so si Sanji, parang na-adapt niya yung characteristics nung parang, yun yung parang father figure niya, ganun. Na-adapt niya. So si Sanji, kinuha siya ni Luffy kasi sobrang galing niya magluto. And yung knife skills niya magaling, maganda, ganun. So, recruit siya ni Luffy. Pero si Sanji kasi, specialty niya is paa lang. Pag nakikipag-away siya, sipa lahat. Kasi parang sa prinsipyo niya, yung hands niya ay for cooking lang. So, parang siyang ganun. Hindi pwede sa violence. Sa yung Parang paalang na ganun. yung ano. It's either... IQ Nami, defense sa fourth gear. Si Nami naman, parang siya yung main role niya talaga sa ship. Siya yung navigator. Yung defense sa fourth gear, ano yun? Yung depends sa fourth gear, yung Tankman Haki. Yung fourth gear kasi na Luffy
May 5 kasi siyang gear, first, second, third. Tapos lumalakas siya every time nag-upgrade yung gear. Punch is just one piece of the puzzle. Oh, galing. Puta, yun pala yun. Punch is one piece of the puzzle. Galing nun. Ang galing nun. Na-satisfy niya both like One Piece fans and Battle Rap fans. Yeah. Dun sa linya na yun na parang isang latag na gano'n. Ang galing one piece of the puzzle. Yung Zoro on the way pa lang yun. Ano ibig sabihin nun? Kasi siya Parang ano rin yan, sikat yan sa mga memes yung Zoro. Ano ba si Zoro? Yung parang first teammate, parang first friend, parang ganun. Tawag doon. So, si Zoro, Yung ba yung may kagat na kutsilyo? yun mismo yun. Yung 410, siya yung swordsman. 410 niya is 3. Bakit siya nawawala? Di ko nga alam kasi parang, di ko alam bakit wala siyang sense of direction. Oh, Isa talaga din yung Okay. parang conspiracy. okay yan. May mga theories. Sa mga sila tropa din, laging may ganyan eh, no? Na parang Oo. lagi, may Tas- isang nawawala. Asan na si ganito? Tapos kunyari, bigla lang susulpot na, lifesaver. May mga ganun. Ganun si Zoro. Not always there when you call, but always on time. Diba? Parang sinabi niya na enough na yung 4. Mm. Enough na tong 4 na to. Pag nilabas ko pa si Zoro, GG ka talaga. Parang ganun yung ibig niya sabihin. Angas, angas. nung round 1 kararating pa lang. Kaya pala, puta, gets ko na yung effect. So, kinabit niya, tawid siya sa round 1. Tapos, yun nga, callback. Foreshadow, tapos kinallback. Parang boomerang eh, no? Bruh. Parang, ito yung boomerang na sumugat sa mukha mo, babalik to sa round 2 ng mas mabilis. Wak-wak talaga yung ano eh, kaliwang pisngi eh. Ang galing nung ano nito. Kung paano niya kinonstruct. This guy. Crazy! Okay. Ang galing din ng rhyme na yun, namamalikmatang, kararating pa lang. Yung syllables niya, hindi rin niya rin pinapabayaan eh. Isipin mo, ganun na ka-intricate yung inner workings ng mga concept. Pati yung rhymes, kung paano rin siya, paano yung tunog, hindi niya rin pinapabayaan. Hindi lazy rhyming eh, talagang hinanapan niya ng tamang words eh. Tingin mo kuya, saan niya natutunan yan? Kay ano, Sanji. Hindi pala, sino yan yung mataas yung IQ? Si kay Nami. Si Nami, o di ba? Okay. Nakakilala ko na yung mga... Maraming salamat kay GL at kay Arthur. Sasabayan. So okay ba mga kuys na masabi nyo sa pagpapaliwanag ni Arthur Neri sa One Piece reference si GL? At sino ang tingin yung mga kalaban sa ni Ludi sa Ahon 16? Kung natuloy ito, kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.